ng pagpupulong. Maaari nyo na isalaysay ang mga impormasyong inyong nakalap. Maaari na kayo muna. Bago tayo tumungo sa unang tagapagsalita, nais ko munang batiin ang bawat isa sa pagpupulong na ito ng magandang araw. Para sa unang bahagi ng impormasyong aking nakalap, ang unang nobela ni Dr. Rosario Rizal ay ang Noli Me Tangere. Inilathala niya ito noong siya 26 na taong gulang pa lamang. Makasaysayan ang aklat na ito o ang nobelang ito sapagkat ang layunin nito ay mapabuo ang mga Pilipino na pambansang pagkakakalanlan sa kanila. Sa dituwirang paraan, naka-impluwensya ang nobela ni Dr. Rizal sa revolusyon. Subalit, si Rizal mismo ay isang naniniwala sa isang mapayapang pagkilos at isang tuwirang representasyon sa pamahalaang Kastila. Yun lang po at maraming salamat. Paumanhin, nais ko lamang hingin ang inyong buong atensyon upang makinig sa aking ilalathala. Base sa mga impormasyong aking nakalap, sinimulang isulat ni Jose Rizal ang nobelang ito sa Madrid, Espanya. Ang kalahating bahagi naman ito ay natapos niya bago siya umalis ng Paris. Ang pinakahuling bahagi ng nobelang ito ay natapos naman niya sa Berlin, Alemania. Batin naman ng ating mga kaisipan ang isang bantog na manunulat na si Vicente Blas o Ibanez, na kung saan hinilaan niya ang kanyang serbisyo bilang isang tagapayo at tagabasa ng nobelang Noli Me Tangere. Matapos basahin ni Jose Rizal ang nobelang Uncle Tom's Cabin ni Harriet Beecher Stowe na naka-impluwensya sa mga puting Amerikano na kalabanin ang pang-aalipin sa kanila. Dahil dito, nais ni Jose Rizal na sumulat ng katulad na nobela patungkol naman sa lipunang Pilipino. Yun lamang po at maraming salamat. Gayunpaman, nais kong dagdagan ng iyong impormasyon ng nakalap. Ang nobela ni Jose Rizal ay tumatalakay sa kinungis ng kultura ng Pilipinas sa pagiging kolonya nito sa Espanya. Bukod dito, binabatikos ng nobelang ito ang mga bisyo na kasanayan ng mga Pilipino at ang mga kapangyarihang tinataglay na simbahang Katoliko na mas higit pa sa pamamahala ng lokal na alkalde. Ayun lamang po at maraming salamat. Nais ko magpasalamat sa lahat ng impormasyon na inyong nilahad. Marapat lamang siyasatin natin ang nobelang ito upang matukoy natin kung ano nga ba ang tunay na layunin ng may akda. Maraming salamat sa pagkain. Sa tulong ng nobelang ito, ay may paparating sa aking mga kapwa Pilipino ang kalagayan ng Pilipinas ngayon. At matatalakay din dito ang naranasang pagmamalapit ng mga pare sa mga kapwa ko Pilipino. Isisiwalat rin ng nobelang ito na ang relihiyon ang ginawang sangkalan ng mga pare upang gumawa ng kasamaan. Ang relihiyon ay maraming anyo sa Noli Me Tangere. Malinaw na ang Katolisismo ay nakikita sa organisadong simbahan at ang hierarkiya nito. Si Padre Salvi ay masalimuot sa kabila ng pagiging pari at tila nagmamalasakit lamang siya sa kanyang posisyon dahil sa kapangyarihan na binibigay nito sa kanya. Katulad nito, ang tila matalino na si Kapitan Tiago ay talagang walang pakialam tungkol sa relihiyon. Lumilikha siya ng imahe ng pagiging banal sa pamamagitan ng pagbabayad sa iba upang manalangin para sa kanya. Ang iba pang mga figura tulad ni Elias at nakakatandang Ibarra ay mayroong matibay na paniniwala sa mga Katoliko sa kabila ng pagtutol nila sa simbahan at ng mga hinihingi nito. Ang mga pakikibaka para sa kapangyarihan at pag-abuso sa kapangyarihan ay binubuo ng karamihan ng mga salungatin sa Noli Me Tangere. Si Padre Salvi at Angel Perez ay gumagamit ng kapangyarihan nila upang subukang manipulahin o lituhin ang awtoridad ng iba. Laganap din ang pang-aabuso sa kapangyarihan. Si Rafael Ibarra ipinagsabihan bilang erehiyo at subversibo at namatay sa bilangguan dahil ang kanyang mga ideya sa relihiyon ay naiiba sa mga organisadong simbahan.
at ang kanyang bangkay ay kalaunan na kinuha mula sa sementeryo sa utos ni Padre Damaso. Katulad nito, ang mas bata na si Ibarra ay naekskomunikado dahil sa pagkagalit ni Padre Damaso. Sa buong nobela, nakikipaglaban din ang simbahan at gobyerno para sa kapangyarihan. Radikalismo kumpara sa incrementalism. Bagaman kapwa sina Ibarra at Elias ay pabor sa makabuluhang pagbabago sa lipunang Pilipino, hindi sila sumasang-ayon tungkol sa pinakamahusay na paraan upang makamit ang mga pagbabagong ito. Sa pangkalahatan ay nais ni Ibarra na magtrabaho sa loob ng mga mayroon ng mga sistema tulad ng mga pagdaan sa mga itinatag na kanal at paggamit ng diplomasya. Sa kabilang banda, ang pagmamanipula ng mga opisyal sa pag-iisip na sumusunod siya sa kanilang mga mungkahi hingil sa paaralan upang makamit ang kanyang mga layunin na malamang hindi na gaanong radikal kung ihahambing kay Elias. Sa kaibahan, pinapanigan ni Elias ang isang mas madiskarte at madalas niyang ipinapahiwatig na ang pangkalahatang masaya at komportableng buhay ni Ibarra ay nagbibigay daan sa kanya na magkaroon ng pananampalataya sa mga sistema na napatunayan na walang silbi o mas masahol pa sa marami pang ibang mga tao. Gayunpaman, habang umuusad ang nobela, si Elias ay lumitaw bilang isang mas katamtamang figura kumpara sa tunay na radikal na Kapitan Pablo, na mas gusto ang marahas na pag-aalsa laban sa kolonyal na rehimen ng Espanya. Natatakot si Elias na ang lipunan ng Pilipinas ay hindi pa handa para sa ganitong uri ng karahasan kahit na hindi niya ito kalabanin sa antas ng pilosopo at nag-aalala na makakasakit sa mismong mga tao na inaasahan niyang itaguyod. Edukasyon. Sa Noli Me Tangere, ang edukasyon ay inilalarawan bilang isang mahalagang paraan ng paglaban sa pang-aapi. Sa kabila ng kanyang pamana ng mistisong si Ibarra ay nagawang maging isang kilalang tao na iginagalang ng miyembro ng pamayanan dahil sa edukasyon na nakuha niya sa Europa na kung saan ay nagpapahintulot sa kanya na lumikha ng mga bagong oportunidad para sa susunod na henerasyon ng mga kabataang Pilipino sa pamamagitan ng paglikha ng isang paaralan para sa kanila. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng edukasyon ay may mga limitasyon. Halimbawa na lamang ang pagpigil ng simbahan sa mga Pilipino na huwag matuto ng Espanyol sa paaralan na pumipigil rin sa kanila na makakuha ng pinakaprestihiyosong mga trabaho sa kolonyal na lipunan. Bukod dito, kahit na siya ay may mataas na edukasyon, si Tasio ay pinagtatawanan ng karamihan sapagkat ang kanyang mga halaga at ideya ay naiiba sa mga pamantayan ng simbahan at pamahalaan. Bilang karagdagan, ipinakita ni Rizal na ang revolusyonaryong potensyal ng edukasyon ay limitado. Sa kabila ng nakuha niyang edukasyon, walang muwang si Ibarra pagdating sa pag-unawa sa laki ng pang-aapi na kinakaharap ng mga Pilipino sa kolonyal na lipunan at dubhang nangangailangan sa mga impormal na edukasyon mula sa kanyang kaibigang si Elias bago siya maitalaga bilang isang subversibo. Pamilya at karangalan. Napakahalaga ng pamilya sa Noli Me Tangere. Matapos ang pagkamatay ng kanyang ama, napagpasyahan ni Crisostomo Ibarra na magpatayo ng isang paaralan at ito ay magdudulot sa kanya ng isang karangalan dahil matutupad na niya ang isa sa mga pangarap ng kanyang namayapang ama. Sa kabilang banda, si Maria Clara ay lubos na ginagalang ang kanyang ama na si Kapitan Tiago at ang kanyang lumaong ina na si Pia Alba. Para sa pamilya, halos ikasal siya sa isang lalaking hindi niya mahal dahil ayaw niyang magdulot ito ng hidwaan sa kanila. At sa huli ay pinagtaksilan niya si Ibarra sapagkat ayaw niyang mapahiya ang kanyang ina sa pamamagitan ng pagbunyag ng relasyon ng kanyang ina kay Padre Damaso. Nalaman niyang siya ang produkto ng hindi magandang pangyayari. Nabanggit rin sa nobela ang kasaysayan ng pamilya ni Elias. Siya ay lumaking mayaman ngunit noong maisiwalat na siya ay anak ng isang mahirap ngunit banal na tao, siya ay napahiya at nawala ang lahat sa kanya.
Ang kanyang kapatid naman ay pinaslang sa murang edad. Ang mga karanasang ito ay lubos na nakaimpluwensya sa mga desisyon ni Elias at naghimagsik laban sa rehimeng Espanya sa Pilipinas. Pagsasakripisyo. Maagang idineklara sa nobela ni Ibarra na ang kasaganaan ng bawat bansa o kawalan nito ay proporsyonado sa mga kalayaan nito at ang pagsasakripisyo ng mga ninuno nito. Isang ideya na tinanggihan ni Padre Damaso. Gayunpaman, sa buong Noli Me Tangere, natuto si Ibarra kung paano gumawa ng mga nasabing sakripisyo upang ang Pilipinas ay balang araw ay maging mahusay at malaya. Sa liham na ipinadala niya kay Maria Clara bago umalis patungo sa Europa, sinipin ni Ibarra ang kanyang ama na sinabi sa kanya na dapat siyang magsakripisyo ngayon para sa isang kapaki-pakinabang bukas. Kapwa sa kanyang personal na buhay, mas malawak sa isang pampolitika at may katuturan. Hindi malinaw ang mga linyang ito, ngunit sa buong nobela napagtanto ni Ibarra ang pangarap ng kanyang ama na ipagsapalaran ang kanyang buhay upang mapabuti ang kondisyon ng kanyang pamayanan. Sa huli ay namatay si Elias bilang resulta ng kanyang pakikipaglaban para sa sambayan ng Pilipino, at binigyan din niya ang kahalagahan ng paggalang sa sakripisyo ng mga taong katulad niya kay Basilio, na hinihimok siyang huwag kalimutan ang mga nahulog sa gabi bago pa sumikat ang araw. Makikita sa nobelang Noli Me Tangere ang paksang pribilehiyo. Ang mga kampi ni Ibarra tulad nila Elias at Tasio ay tumuturo sa kanyang kamag-anak na pribilehiyo. Bilang isang mayamang taong may pamana ng Espanya sa kolonyal na Pilipinas at bilang hadlang sa kanya na maunawaan ng tunay na sakit ng sambayan ng Pilipino. Sa katunayan, nag-aatubili si Ibarra na maunawaan ang lawak ng katiwalian ng gobyerno at simbahan na nalulutas na mapabuti ang mga kondisyon ng kanyang bayan sa pamamagitan ng pagtatrabaho kaysa ng paglaban. Ngunit ang pribilehiyo ay nagpapatunay na magiging panandalian at pabago-bago ito. Halimbawa, nawala kay Elias ang lahat ng kanyang kayamanan at katayuan sa lipunan, na isiwalat na siya ay isang anak ng mahirap na tao. Katulad nito, pagkatapos masisi si Ibarra bilang pinuno ng isang paghihimagsik, ang kanyang dating mga kaibigan ay mabilis na pinutol ang mga ugnayan sa kanya at siya ay nabilanggo dahil sa pagtataksil. Ito na rin ay mga pangyayaring nagugunita sa kampanya ng paninirang puri laban sa kanyang ama na nagkaroon ng hidwaan sa pari ng bayan. Sa huli, ang karanasan na ito ay magbubukas sa mga mata ni Ibarra sa totoong lawak ng katiwalian. Bukod dito, paulit-ulit na ipinapakita ni Ibarra ang kanyang sarili na maging bukas ang pag-iisip. Isa pa ay nakikinig ito sa mga karanasan ng kaibigan tulad ni Elias na hindi gaanong may pribilehiyo at isinasaalang-alang ang kanilang mga opinyon. Sa ganitong pamamaraan, inilalarawan ni Rizal na ang pribilehiyo ay maaaring maging insolante, ngunit hindi ganap. Base sa nobelang Noli Me Tangere, ito ay may paksang paghihiwalay. Ang lahat ng mga tauhan sa Noli Me Tangere ay pisikal na nakiwalay mula sa upuan ng imperyo ng Espanya na nakatira sa kolonyal na Pilipinas na malayo dito. Dahil sa paghiwalay na ito, nagawang samantalahin ng mga Espanyol ang distansya mula sa Espanya. May mga kredensyal sa pagmamanupaktura na walang sino maaari sumuri upang mapatunayan. Sa kabilang banda, ang mga Pilipino ay hindi pinahihirapan ng pagkakahiwalay na ito, sapagkat habang lumalaganap ang katiwalian, ay pinilit silang maglakbay hanggang sa Europa upang ituloy ang edukasyon o karagdagang mga pagkakataon. Ang may aknang si Rizal mismo ay nakiwalay sa ganitong paraan. Nakasulat lamang sa Noli Me Tangere sa Europa at agad na napausig sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas. Ang paghiwalay sa relihiyon ay may malaking papel din sa nobela. Ang matanda si Ibarra ay natagpuan ng kanyang sarili na naputol mula sa natitirang pamayanan ng si Padre Damaso, ang pari ng kanyang bayan, ay laban sa kanya. At ang ganapang ito sa huli ay humantong sa kanyang kamatayan, na naglarawan ng malalim na kahinatnan ng ganitong uri ng pagkakahiwalay. Sa wakas, ang tauhan ni Tasio na pinaghihinalang isang baliw ay iniwalay ang sarili sa natitirang pamayanan
ng Santiago. Habang pinapayagan ng kanyang paghiwalay na ituloy ito ang kanyang mga ideya na malaya sa pag-iisip. At nililimitahan din ito ang epekto na maaaring magkaroon siya ng pagkikibaka para sa kalayaan ng Pilipinas. Sa huli, si Tasio ay namatay na mag-isa sa kanyang malungkot na tahanan na matinding isang kaibahan sa magiting na pagkamatay ni Elias para sa bansa. Nahanap ko na ang mga totoong tao na ginamit ni Jose Rizal bilang tauhan sa nobelang Noli Me Tangere. Unahin na natin sa sumulat ng nobelang ito na si Jose Rizal na kumakatawan pala kay Crisostomo Ibarra, isang mistisong binatang Espanyol na nag-aral sa Europa at nangharap na magpatayo ng paaralan upang matiyak ang magandang kinabukasan ng mga kabataan ng San Diego. Siya rin ang matalik na kababata at talatanging kasintahan ni Maria Clara o si Leonor Rivera na kumakatawan pala kay Maria Clara na iniibig ni Ibarra, isang magandang dalaga na bilugan ng mata at makinis ang balat, mayumi, religyosa, masunurin at mapasakit na anak ni Doña Pia Alba. Maaaring sa modernong Jose Rizal na kumakatawan pala kay Elias, isang makisig at matulungin na bangkero na nagpakilala kay Crisostomo Ibarra ng problema ng bayan. O kaya naman kay Pasiano Mercado na kumakatawan kay Peloso Patasio, isang matandang may malawak na pag-iisip na tagapayo ng mga mamamayan ng San Diego at gumagabay kay Crisostomo Ibarra. Si Doña Agustina Medal kaya, na kumakatawan pala kay Doña Victorina, ang makoloreteng Pilipina na gustong maging Espanyola, kung kaya't nagpapanggap na magaling magsalita ng Espanyol. Hindi kaya si Padre Antonio Pernivilla, na kumakatawan pala kay Padre Salvi, isang batang kurang Franciscano na tahimik, payat, at sakitin na pumalit kay Padre Damaso. At nagkaroon pala ng lihim na pagtingin kay Maria Clara. Paumanhin po, sapagkat hindi po namin nahanap ang mga totoong tao ng mga karakter na inyong binigay. Subalit, may inihanda kami mga simbolismo sa bawat isa. Simulan na natin kay Padre Damaso, ang isang paring Franciscano na kung saan nalipat ng ibang parokya matapos maglingkod ng mahabang panahon sa bayan ng San Diego. Para sa panlabas na kanyuan ni Padre Damaso, ito ay mayroong bilugang muka, matabang liig, bundat na tiyan, at sa pangkalahatan ay isang matabang kura. Sinisimbolo nito ang mga paring mapang-abuso, kalupitan at abuso sa kapangyarihan ng mga praile. Ding Kapitan Tiago, siya ay mapagpanggap at masunurin sa mga taong mas mataas sa kanya. Maliit lamang siya, may kutis kayo manggi, singkit, matangos-tangos na ilong, at may itim na buhok. Sumisimbolo ito sa mga mayayamang Pilipino na humahamak sa mga kababayan nito sa paghahangad na makamit ang hustisya at impluwensya. Para naman sa karakter na si Sisa, siya ang masintahing ina na kung saan ang kasalanan lamang ay pagkakaroon ng asawang pabaya at maabuso. Para sa panlabas na kanyuan ni Sisa, siya ay may mga bilugang mga mata, nagkatangusan ng ilong, mahaba ang pilig mata, malago ang buhok, may kayumangging kutis, at idadag mo pa rito ang mapuputla niyang mga pisngi. Si Sisa ang nagsisilbing larawan ng mga inang nagdusa sa pagkawala ng mga anak. Ang trahedyang sumira sa kanyang buhay ang nagpapakita ng pag-aabuso ng mga Kastila sa Pilipinong mga ina. Crispin at Basilio. Si Crispin at Basilio ay magkapatid na anak ni Sisa. Si Crispin ay may bilugang mata, habang si Basilio naman ay may lubog na mata. Ang dalawang magkapatid ay ang tagatunog ng kampana sa simbahan ng San Diego. Sinasalamin nila ang mga inosenteng inakusahan sa mga kasalanang hindi nila ginawa.
Ang alperes naman, ang matalik na kaaway at kalaban ng kurang si Padre Salvi sa kapangyarihan ng San Diego. Ang alperes ang nagsisilbi at nagsumisimbolo sa mga opisyal sa estado na madalas nakikipaglaban sa kapangyarihan sa mga opisyal ng simbahan. Doña Consolacion. Si Doña Consolacion ay asawa ng alperes, isang Pilipina na may makapal na kolorete sa muka. Siya ay may malaswang bibig at pag-uugali. Sinisimbolo niya ang mga Pilipino sa ating lipunan na nahihiya sa sariling lahi at nasyonalidad. Para naman sa karakter ni Don Tiburcio, ito ang Kastilang pilay at bungal na kung saan napadpad sa Pilipinas para maghanap ng magandang kapalaran. Ito ang napangasawa ni Doña Victorina. Sinisimbolo ni Don Tiburcio ang mga mangmang na Kastila na kung saan nagdadala ng kapahamakan sa mga probinsya. Linares. Si Linares ay malayong pamangkin ni Don Tiburcio at pinsan ng inaanak ni Padre Damaso. Sinisimbolo niya ang mga batang Kastila na pumarito sa Pilipinas na naghahangad ng mas magandang buhay kaysa sa kanilang inang bayan. Magtungo naman tayo sa karakter ni Doña Pia Alba. Ito ang masimbahing ina ni Maria Clara, ngunit namatay ito matapos siyang isilang. Si Doña Pia Alba ang kumakatawan sa mga babaeng inabuso ng mga klero at nanahimik na lamang dahil sa kahihiyan. Kapitan General. Ang Kapitan General ang pinakamakapangyarihan sa Pilipinas. Sumisimbolo ito sa mga gobernador general kung saan madalas na hindi nagtataglay na kapangyarihan makaimpluwensya katulad ng taglay ng mga private. Para naman sa karakter ni Teniente Guevara, siya ay isang matapat sa mga Guardia Civil at siya rin ang nagsalaysay kay Ibarra kung ano man ang mga sinapit ng kanyang ama. Si Teniente Guevara ay sumisimbolo sa mga matatapat na tao at hindi kayang tumalikod bilang isang kaibigan. Tia Isabel. Si Tia Isabel ay tumatayong ina kay Maria Clara. Sumisimbolo ito sa mga tiya na handang maging pangalawang magulang ng mga naulila nilang pamangkin. Para naman sa karakter ng isang Don Rafael Ibarra, siya ang ama ni Crisostomo Ibarra. Kinigitan nito ng isang kurang si Padre Damaso dahil sa kanyang kayamanan at tinagurian siyang isang erehe. Sinisimbolo ni Don Rafael Ibarra ang mga mayamang may-ari na may budhi sa lipunan. Padre Sibila, isang paring Dominikanong nakabantay sa bawat pagkilos ni Ibarra. Sumasalamin ito sa mga paring liberal kung saan mas pinipili nito na manahimik na lamang kaysa magdulot ng galit ng iba pong pari sa kapangyarihan. Maaari niyo bang banggitin ang mga tagpuan at panahon sa nobelang ito? Tumayo na kaya't magsimula. Para sa tagpuan at panahon, ang panahong kinabibilangan ng nobelang ito ay nasa ika-19 na siglo. Para sa tagpuan, meron tayo sa bahay ni Kapitan Tiago, sa bayan ng San Diego, sa simbahan at kumbento, sa bahay at libingan ni Sisa, at sa Universidad San Juan de Letran. Mayroon din tayo sa bahay ni Piloso Bocasio, sa Sabungan, sa plaza, sa sementeryo, sa ilog ng Azotea, at sa kagubatan kung saan nagpiknik ang grupo ni Ibarra. Maraming salamat. Maaari na kayo umupo. Narito po ang mga nagbabagang kaganapan sa nobelang No Limitangere. Nais ko lamang ihatid sa inyo ang balangkas sa mga pangyayari sa nobelang isinulat ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Nagkaroon na pagkatipon sa bahay ni Kapitan Tiago. Isinalaysay ni Teniente Guevara kay Crisostomo Ibarra ang naging dahilan na pagkabilanggo at pagkamatay ng kanyang ama na si Don Rafael Ibarra. Dumalaw si Crisostomo Ibarra sa sementeryo upang puntahan ang libingan ng kanyang ama. Gabi na ay nasa simbahan pa ang magkapatid na Basilio at Crispin. Ayaw silang pauwiin ng sakristan mayor hanggang di nilalabas ang salaping ninakaw ni Crispin. Sa pag-uwi na Basilio mula sa kumbento, ay sinunta siya ng Guardia Civil. Nagkatakbo siya sa takot lalo pat hindi niya maintindihan ang tinatanong ng Kastila. Pinaputokan siya at nataplisan ng bala sa noo. Mabilang si Sisa sa mga nagdurusang kaluluwa. Nang
Nang malawang wala sa kumbento ang susunduin sana niyang anak na si Crispin. Nagtanong si Crisostomo Ibarra sa guro sa paaralan ng San Diego na tungkol sa problema sa edukasyon. Isinlaysay ng guro ang iba't ibang problema, waring mga kahirapan na mag-aaral at kakulangan sa mga kagamitan sa pagtuturo. Si Sisa ay hinuli ng 2 gwardiya sibil dahil sa hindi natagpuan ang 2 niyang anak na pinagbintangang magnanakaw. Inaniyahan ni Crisostomo Ibarra si Padre Salve sa picnic na gagawin sa gubat ng mga magkakaibigang pinata at dalaga sa San Diego. Iniligtas sa kapamahakan ni Crisostomo Ibarra ang mangkero ng mangka na kailang sinasakyan. Isang kubo sa tabi ng batis ang tinugon ni Elias na galing sa isang picnic. Ang kaibigan niyang dalaga na si Salome, ang naninirahang mag-isa sa nasabing kubo. Sinidya ni Crisostomo Ibarra ang bahay ng Piloso Potasio upang humingi ng payo tungkol sa balak na pagkapatayo ng paaralan sa San Diego. Abala ang lahat sa paghahanda para sa pista ng San Diego. Nasa loob na nga ng simbahan ang mamayanan ng San Diego, ang mayayaman at ang mahihirap, ang pinunumbayan at ang magbubukid. Si Padre Salve ang nagmisa, ngunit kapuna-puna ang madalas sa pagkawala niya sa tono ng kanyang binigkas at kinakanta. Maganda ang simula ng sermon ni Padre Damaso. Hinangaan ng marami ang sermon niya, lalo na ang mga paring nauna sa kanya. Sa pinapagawang paaralan ni Crisostomo Ibarra, naroon ang isang pagdalo ng mga panauhin para sa isang ritual na pagpapalatada ng semento nito. Batong buhay na nakatali sa lubid ay natanggal sa pagkakakapit nang si Ibarra na ang pumunta sa harapan nito. Hawak ng isang malaking kutsara. Bumaksak ito, ngunit ang dilaw na tao ang nabaksakan, na siya rin naman nagplano dapat ay gagawin kay Ibarra. Naeksualgado si Ibarra matapos ang di inaasahang pag-aaway nila ni Padre Damaso nang hindi nakapagtimpi si Ibarra sa mga binitawang salita ng prayle patungkol sa kanyang ama na si Don Rafael Ibarra. Ipinagbili naman kay Kapitan Tiago na putulin ang relasyon niya kay Ibarra at iurong ang kanilang kasal. Sa lugar ng San Diego, dumating ang Gobernador General na siyang sinalubong naman ng maraming mamamayan. Sa araw ng kapistahan ng San Diego, hindi nakapagsaya si Doña Consolacion. Batay dito, pinagbawalan siya magsimba ng kanyang asawa dahil kinakahiya siya nito. Isa pang pagdiriwang para sa kapistahan ng San Diego ang ginanap sa plaza. Makikita na ito ay nakasentro sa pagtatanghal ng palabas sa entablado. Puntahan naman natin ang bahay ni Kapitan Tiago na noon ay malungkot sapagkat may sakit ng kanyang anak na si Maria Clara. Dahil dito ay naipatawag si Dr. Tiburcio de Espadana na asawa ni Doña Victorina upang siyang tumingin kay Maria Clara. Kasabay pa nito ay pinakilala ni Doña Victorina ang binatang Kastilang si Alfonso Linares. Pagkatapos noon, sa kuweba pinuntahan ni Elias si Kapitan Pablo na nagtatago dahil sa pagiging rebelde sa pamahalang Kastila. Lumipas ang mga araw, dumating na muli sa San Diego si Ibarra pagkatapos ng ilang araw na pag-aasikaso sa kanyang kaso. Batay dito, napatawad siya sa pag-aeskomulgado ng mismong arsobispo. Sumunod, kaganitong dinalo si Maria upang ibalita iyon. Ngunit dinatnan ni Ibarra ang maninigaw nitong si Linares sa bahay ni Kapitan Tiago. Sa tipanan ni na Elias at Ibarra, ito'y dumating. Habang namamangka patungo sa kabilang bayan ay sinabi ni Elias kay Ibarra ang mga karangyaan ng mga manghimagsik. Pinuntahan na isang kura ang komandante at ibinalita ang kanyang natuklasan sa pamamagitan ng isang babaeng nangumpisal dito na ayon sa kanya binanggit ng babae ang isang malaking sabwatan na mangyayari laban sa pamahalaan at simbahan. Kinagabihan muling dumalaw si Ibarra kay Maria Clara, ngunit papasok pa lamang itong ng balwagan ay umilingangaw na ang sunod-sunod ng mga putukan mula sa kabayanan. Nang makabalik si Ibarra sa kanyang bahay ay naghanda siya para sa pag-alis, subalit inabutan siya ng Gwardiya Sibil at binakip. Bumalik si Elias upang iligpit ang mga importanteng papeles at gamit ni Ibarra at tuluyang sinunog ang bahay nito. Dahil sa mga kagulong na sangkot ni Ibarra, naisipan na ipakasal ni Kapitan Tiago si Maria Clara kay Linares. Sa kabilang banda, nagpatuloy sa pagtakas si Ibarra sa tulong ni Elias. Hindi nagtagal na tuklasan na ang pagtakas ni Ibarra at tinugis sila ng bangkang lulan
ang mga Gwardiya Sibil. Besperas ng Pasko, nagpasalamat ang batang si Basilio sa mag-anak na kumupkop sa kanya sa kabundukan. Nagpaalam na rin siya upang umuwi sa kanila. Hinanap ni Basilio ang ina at nang magkitay sila hindi siya kaagad nakilala ni Sisa, kaya't muli itong tumakas. Tatakbo pa sanang muli si Sisa subalit tinamaan ng sinag ng buwan ang dumudugong noon ni Basilio kaya't nakilala ito ng ina. Makailang oras, napahandusay na si Sisa na parang pinanghahapusan ng hininga. Ano kaya ang tunay na nangyari dito? Kasunod nito, ang pagkaangat ng paningin ni Basilio ay may isang sugatang lalaki. Itong nakita na nagpipilit pumasok sa libing. Matapos ay nakiusap ang sugatang lalaki na kunin ni Basilio ang makahoy sa bangka at magsiga ng apoy. Otal-otal mang nagsasaad ang lalaki ay sinabi nitong bumalik ang bata at tukayin sa tabi ng balete ang kayamanang nag-aantay para sa kanya. Kulturang sumasalamin sa akda. Inilalarawan ng nobela ang mga pangyayari sa totoong buhay sa panahon ng kolonisasyong Espanya sa Pilipinas. Tulad ng mga desisyon sa utos ng mga praile, mas malakas kaysa sa mga desisyon ng mga gobernador general sa mga isyu sa lipunan at kawalang katarungan at ang Pilipinas bilang isang paatras na bansa. Ang mga salungatan sa nobela ay umiiral hanggang sa henerasyon ngayon na nakakaapekto sa ating lipunan at sa bansa na kailangang malaman at basahin ng Noli Me Tangere. Ang mga salungatan na nangingibabaw sa nobela tulad ng katiwalian, kawalang katarungan, kahirapan at pang-aabuso ay nananatiling parehong problema pa rin hanggang sa ngayon. Ang ipinaparating ng nobelang Noli Me Tangere na isinulat ni Jose ay naglalayong ipabatid na dapat nating pagnilayan ang ating mga aksyon at paniniwala para sa ating bansa. Ang tema ng nobela ay upang itaguyod ang nasyonalismo at upang tanggapin ang pagbabago sa ating sarili ay nalalapat din sa atin ngayon. Dapat nating bantayan ang ating bansa sa pamamagitan ng pagrespeto sa batas, pagtataguyod sa kultura ng Pilipinas at pagkilala sa totoong layunin ng bansa sa pamamagitan ng pagtulong sa bawat isa tungo sa pagpapaunlad ng bansa. Ang nobelang ito ay tinuturo sa paaralan upang hindi maulit ang kasaysayan mismo sa pamamagitan ng pag-aaral na kung paano mahalin ang ating bansa at bigyan ng kapangyarihan ang kabataan bilang sanhi ng pagbabago para sa ating bansa. Ang pagiging totoong Pilipino ay nais ni Jose na maging tayo upang malaman kung sino tayo at kung ano ang ating totoong layunin na magpapasulong sa bansa. Ang bawat individual ay mayroong mga sarili-sariling buhay na kung saan nakapaloob dito ang pansariling desisyon para sa ikakabuti ng sarili. Marapat lamang na hindi maging kaugalian sa atin ang panghihimasok sa buhay ng iba, sapagkat lumalabas ang pagkakaroon ng walang respeto sa kapwa-tao. Mangyari na lamang sa nobelang Noli Me Tangere. Naiilan sa mga donya ang mahilig pag-usapan ang bawat pangyayari sa San Diego na nakapukaw na kanilang mga atensyon. Kahit walang kaalaman sa buong pangyayari, ay waring huhusgahan ng isang tao ayon sa kanilang nakita at narinig sa ilang mamayanan. Wari ba'y alam nila ang buong pagkatao ng taong iyon at sari-saring masasakit na salita ang ibabato. Wala rin naman pamapapala sa gawain ito kung hindi dagdag lamang sa sakit ng ulo. Mas maiging asikasuhin na lamang natin ang ating mga sarili problema at mag-focus sa pag-iisip ng solusyon kaysa manghimasok sa iba. Matutong rumispeto sa iba at huwag pangunahan ang kailang desisyon para sa kailang kapakanan. Ang hindi pag-imik sa di makatarungang pangyayari ay nangangahulugan ng pagsang-ayon. Ang matandang si Piloso Potasio ay may mga binitawang salita na nangangahulugang ang pananatiling tahimik ay pagsang-ayon. Ang kwentong mayroon sa Noli Me Tangere ay nagpapakita ng iba't ibang pangyayari
na tumutukoy sa hindi pantay na pagtrato ng mga nasa pamahalaan. Ang mga kanser sa lipunan na hindi matuldukan sapagkat pinipili ng mga nasasakupan nito na wag na lamang magsalita ukol sa pagmamalupit na nararanasan upang makaiwas sa mas mabigat na parusa. Dahil sa kawalan ng lakas ng loob magsalita at ipaglaban ang sarili, nagpapatuloy ang mga masasamang nararanasan ng mga mamamayan. Ang hindi pag-imik ay nagpapahiwatig na ayos lamang ang sistemang mayroon at walang reklamong nilulunok na lamang ang kabaluktutan ng gobyerno at ng simbahan. Hindi langit sa ating kaalaman na marami sa mga tinitingalang makapangyarihan ang ayaw sa katotohanan at kabutihang panlahat. Sa nobelang No Limitangere, si Don Rafael ay isang mabuting tao. Siya rin ay matulungin na nakapagpakain at nakapagpabahay sa maraming may hirap na Pilipino at Kastila. Sa kabila nito, siya ay pinaratangan bilang isang erehe at filibustero na nangangahulugang isang taong lumalaban o sumasalungat sa mga turo ng simbahan at pamahalaan. Sa isang banda naman, ang matandang si Piloso Potasio ay tinatawag na baliw dahil sa kakaibang paniniwala at paninindigan nito. Pagkakaroon ng ibang paniniwala ay tinuturing na isang kahangalan o isang napakalaking pagkakamali dahil naniniwala sila na ang hindi pagsunod at pagbastos sa mga praile ay tiyak na sa impyerno lalagpak ang kaluluwa mo. Sa mga magulang nagsimula ang buhay. Pamilya ang unang naging karamay, kaya masakit ang mawala ng mahal sa buhay, lalo na kung ang hustisya ay hindi nakamtan. Ating talakayin ang No Limitangere na kung saan ipinapakita ang pagpapahalaga sa pamilya kasama pa man o sumakabilang buhay na. Isa si Sisa sa nagpapakita ng pagpapahalaga sa pamilya. Nabaliw siya sa lubhang pag-aalala at pagmamahal sa dalawang anak niyang nawala. Ang buhay naman ni Maria Clara ay nauhubog din sa kanyang mga pagtatangka na igalang ang kanyang mga magulang, si Kapitan Tiago at ang kanyang yumaong ina. Sa kabila naman ng kayamanan ni Elias, ninais niya kasama si Kapitan Pablo at ang iba pang mamamayang naulila na maghimagsik laban sa Espanya. Nais ng reformang magbibigay ng kalayaan at hustisya. Ito ay nagpapatotoo na walang makahihigit sa halaga ng pamilya. Tinalakay nito ang mga mapanlinlang na kasanayan ng mga praile at ng gobyerno sa panahon ng pananakop ng mga Espanya sa Pilipinas. Pinapakita nito na ang karahasan at hindi makataong pagtrato sa mga Pilipino. Walang kalayaan ng mga Pilipino ng mga panahon na ito. Dahil sa isang galaw lamang ng dali o isang iling sa mga ginagalang na praile ay tiyak na paparusahan na sila. Sa nobela No Limitangere ay naranasan nila Crispin at Basilio ang hagupit ng mga sakristang mayor. Ang magkapatid na Crispin at Basilio ay nagtrabaho sa simbahan upang magkaroon sila ng makakain ng kanilang ina. Ang nakababata na magkapatid na si Crispin ay napagbintangan bilang isang magnanakaw. Sa kadahilanan ito ay walang habas na pinagmamalapitan ng magkapatid hanggang hindi nila isinasauli ang nasabing salapi. Dahil sa nangyari, hindi hinayang makauwi ang dalawa. Tinangay na sa sakristang mayor si Crispin. Tiyak na pinahirapan ngunit hanggang marating ang katapusan ay wala nang balita ang lumitaw patungkol rito. Si Basilio ay nakatakas at nakauwi sa ina nito ngunit agad ring umalis. Ang ina ng mga ito na si Sisa ay nabaliw dahil sa sinapit ng kanyang mga anak. Masakit sa damdamin ang naging buhay ng dalawang magkapatid na sina Crispin at Basilio sa poder ng sakristang mayor. Matapos na basahin ng nobelang ito, alam kong naunawaan niyo kung paano niya ito naisulat. Kung kaya't makikita niyo na ang estilo ng pagkakasulat ay isang malikhain. Ito ay binubuo ng imahinasyong may genre fiksyonal at di katang-isip at katang-isip ng may akdang si Jose Rizal. Isa pa, ang nobelang ito ay malikhaing inilarawan ang bawat pakikipagtanggalin ng mga Pilipino sa lipunang kanilang ginagalawan sa ilalim ng pamamahala ng mga makapangyarihang praile,
at di pantay na pagtrato ng pamahalaang may kinikilingan. Pagkabigo, pagkadismaya, at pagkawalang pag-asa, ang damdamin pinahiwatig ng may akda. Pagdating ng Pilipinas ni Crisostomo Ibarra, mayroong isang pagtitipon na si Kapitan Tiago ang punong abala ng pagdiriwang na hapunan. Hindi batid ni Ibarra ang nangyari sa sariling bansa sapagkat 7 taon ito sa Europa. Sa hapunan, si Padre Damaso na inakalang kaibigan ng kanyang ama, hindi naging maganda ang pakikitungo nito na ikinagulat ni Ibarra. Habang si Ibarra ay naglalakad pauwi mula sa hapunan, sumunod sa kanya ang kaibigan ng kanilang pamilya na si Senyor Guevara. Sinabi nito na namatay ang kanyang ama sa bilangguan matapos ang isang paninirang puri na naganap malaban dito. At si Padre Damaso ang naging utak nito. Inakusahan ni Padre Damaso ang nakakatandang Ibarra na hindi nagkukumpisal at sumasalungat sa turo ng simbahan. Namasaksihan ni Don Rafael ang pambubugbog na nangongolekta ng buwis sa isang bata. Tinulungan niya ito at sa di inaasahan, napatay niya ang nasabing nangongolekta ng buwis. Nabilanggo ito at inakusahang irehe at pilibustero. Sinubukan ni Guevara na linisin ang kanyang pangalan, subalit namatay ito sa sakit habang nasa loob pa ng bilangguan. Nabigla si Ibarra sa lahat ng nalaman niya, ngunit hindi niya matiyak ano ang gagawin. Pumunta si Ibarra sa bahay ng kasintahang si Maria at doon ay muli nilang inalala ang kanilang nakaraan. Sa pag-uwi ni Ibarra ay nagnilay-nilay siya at naisip niya na sa halip na maghiganti ay susubukan na lamang niya na sundin ang yapak ng kapayapaan ng kanyang ama. Matapos makapagdiskusyon ni Ibarra sa guro, nais nitong magtayo ng isang pampublikong paaralan. Ganunpaman, binalaan siya ng guro na makikialam panigurado ang kurang si Padre Damaso na pumipigil rin umano sa guro na magturo ng Espanyol sa mga bata. Sa halip ay pagpapaluin niya ito habang nagtuturo. Samantala, ang magkapatid na si Basilio at si Crispin ay nagtatrabaho sa simbahan bilang isang kampanero. Ang nakababatang si Crispin ay naakusahang nagnakaw ng salapi sa isang sakristan mayor at hanggat hindi nito isinasaoli ay hindi sila maaaring umuwi. Nag-uusap ang magkapatid sa perang ninakaw umano ni Crispin. Maya-maya lamang ay nahuli ng sakristan mayor ang magkapatid at dali-dali nitong hinila ang batang si Crispin. Ibinaba nito ng sakristan mayor at patuloy na pinagmamalupitan. Hanggang sa hindi na marinig ng Basilio ang pagsigaw ng tulong ni Crispin, ibinalak nitong tumakas. Ayon nga lang ay hinahuli ng Guardia Civil at nang hindi ito maintindihan ang sinabi, dali-dali namang tumakbo pa uwi. Kinabukasan ay bumalik si Basilio ngunit hindi na nakita ang kapatid. Hinanap ni Sisa ang mga anak na lalaki hanggang sa masiraan ito ng bait. Pumunta si Ibarra sa simenteryo kasama ang isang alalay. Nagtanong sila sa isang sepulturero kung nasa ng malaking krus dahil ito ang palatandaan kung saan nakalibing ang ama ni Ibarra. Ngunit nabanggit ng sepulturero na ipinasunog ang krus at pinahukay ang libing at ipinalipat ito sa himlayan ng mga Tsino sa utos ng isang matabang pari. Ngunit umuulan noon at napakabigat ng bangkay kaya pinaanod na lamang ng sepulturero ang bangkay sa ilog. Nang makasalubong ni Ibarra si Padre Salvi ay agad niya itong sinunggaban dahil sa pag-aakalang ito ang nag-utos. Ngunit sinabi nito na yun pala ay si Padre Damaso. Sa pagdiriwang patungkol sa paaralan na pinapatayo ni Ibarra, ay inimbitahan ni Padre Damaso ang kanyang sarili. Pinaalalahanan ni Elias si Ibarra na mag-ingat at lumayo sa mga malaking bato. Sa pagdiriwang nito, kinakailangan palitadahan at sementuhan ang haligi ng paaralan. Nang oras na ni Ibarra na magpapalitada, ay biglang nahulog ang malaking bato na nakabitin na hawak ng taong dilawan. Inakala ng mga tao na si Ibarra ang nabagsakan, ngunit ang dilawan na nagplano nito ang nabagsakan at namatay. Naging ekskomulgado si Ibarra matapos ang naganap sa pagtitipon. Napagpasyahan ni Kapitan Tiago na ipakasal na lamang si Maria Clara kay Linares na maniligaw nito. Napagbilinan ang kapitan na putulin na ang relasyon ni Maria Clara at Ibarra.
Inalala ni Kapitan Tiago ang malaking halagang utang nito kay Ibarra na kaagad na dapat niyang bayaran kung puputulin niya ang ugnayan niya rito. Dumating ang Gobernador General San Diego. Maraming humarap sa kanya kasama na rito ang mga praile at si Ibarra. Inakit ng Gobernador General si Ibarra upang manirahan sa Espanya sapagkat nangihinayang siya sa binata. Labis naman na nalungkot si Padre Damaso sa pagkakasakit ni Maria matapos maganap ang pag-aaway nila ni Ibarra. Dagdag mo pa rito ang pagiging ekskomulgado ng binata. Pinuntahan ni Elias ang matandang kumupkup sa kanya na si Kapitan Pablo at nag-usap sila sa mga hangarin ng bawat isa upang maipagtanggol ang mga pinagmamalpitan at ibalik ang mga karapatan ng mga Pilipino. Dumating si Ibarra sa tipunan nila ni Elias. Sinabi ni Elias ang mga kairingan ng mga maghihimagsik. Inakala ni Elias na makakatulong si Ibarra sa kanya matapos ilahad ang mga reformang nais niyang mangyari. Sa kadahilan ng magkaiba ang pananaw ng dalawa, matapos isalaysay ni Elias ang karanasan ng kanyang mga ninuno, naguluhan si Ibarra matapos marinig ang kalupitan ng tao sa kapwa-tao. Hiniling ni Elias na si Ibarra ang manguna sa pagpaparating ng mga kairingan ng mga mamamayan, ngunit tumanggi ito. Hindi pa raw ito ang panahon ng mga ganitong uri ng mga hiling. Sita si Ibarra sa bahay ni Kapitan Tiago. Pagpasok pa lamang niya ay nagsimula na ang putukan. Lumabas siya at umuwi. Dumating si Elias at pinayuhan siya mga ibang bansa dahil siya raw ang tinutukoy na utak ng pagsalakay ng mga tulisan. Tinulungan siya nitong magligpit ng importanteng liham. Ngunit sa pagliligpit ng liham ay natuklasan ni Elias na ang nagdulot ng paghihirap na kanilang buong pamilya ay ang mga ninuno ni Ibarra. Sa pag-alis nito ay may dumating na gwardiya sibil at tinakip si Ibarra. Bumalik si Elias at niligpit ang mga mahalagang gamit bago tuluyang sinunog ang bahay ni Ibarra. Pinalabas ang mga nahuling bilanggo upang ilipat ng bilangguan. Nakaposas ang lahat ng mga ito maliban kay Ibarra. Halo-halo ang komento, ngunit mas nanaig ang pagkamuhi dahil sa kanilang isipan ay walang kasalanan ang mga nabilanggo maliban kay Ibarra. Nakatakas si Ibarra sa tulong ni Elias. Dumaan sila sa ilog ng Azotea. Pinahiga ni Elias si Ibarra, tinakpan ng bayong at mga damo, ngunit sa kabila nito ay hinabol pa rin sila ng gwardiya sibil na lulan din ng isang bangka. Tumalon si Elias ng bangka upang lituhin ang mga ito. Pinaputokan siya ng baril at sa kasamang palad ay tinamaan nito. Nakikita pa rin mula noon hanggang ngayon ang masamang naidulot ng Espanya sa lipunan ng Pilipinas. Nangingibabaw pa rin ang bulok ng sistema sa ating pamahalaan. Ngayon, nakaka-impluwensya pa rin ang mga dayuhan na tinatawag nating neo-kolonyalismo. Gayon din ang impluwensya ng mga Amerikano kahit wala na ito sa ating bansa. Ang Basilio at Crispin ng ating bayan ngayon ay sumasabak na sa ibang bansa. Ngunit ang ilan sa kanila ay nawawala ng pag-asa at naninirahan na lamang sa tatawag nitong mayamang pastulan. Meron pa rin namang Basilio at Crispin sa panahon ngayon. Bagamat ang lipunang ito ay puno ng mga kanser, patuloy pa rin silang naniniwala rito sa halip na umalis ng bansa. Mas maganda na ibigay na lamang nila ang kanilang mga sarili upang paglingkuran ang ating inang bayan. Ngayon, marami pa din ang Doña Victorina. Ang dahilan kung bakit gusto niyang talikuran ang wikang Pilipino ay dahil hindi niya gusto ang mga lokal na produkto. At dahil ang tanging gusto niya lamang ay ang mga gawa sa ibang bansa. Kilala din sila bilang manggagamit, mapagpanggap na mayaman kahit mahirap naman. Mapapansin naman natin na pinagkaiba ng pagtingin ng mga kababaihan noon at ngayon. Noon, may nangangalang Maria Clara na tahimik at mahilig kung may lalarawan. Isang babae na tanging maasahan sa mga gawaing bahay, ngunit inirerespeto. Sa kabilang banda, ang mga ganitong klase ng babae ngayon ay kaunti na lamang sapagkat marami ngayon ang madiskarte at maasahan sa ano pa mang gawaing bahay. Ang Noli Me Tangere ay nagpapaalala sa atin sa mga paghihirap ng ating mga ninuno noong panahon ng pagkaalipin sa kanila ng dayuhan. Ito rin ay isang kwento kung saan may isang ilustrado na sinubukang baguhin ang bulok ng sistema, ngunit sa kasawiang palad ay nabigo ito.
Besperas ng Pasko, nagpaalam na ang batang si Basilio sa taong kumupkup sa kanya at nagtungo na sa bayan ng San Diego. Hinanap nito ang kanyang ina na si Sisa at nang mahanap niya ito ay nagtatatakbo naman ang ina at hinabol naman ito ni Basilio hanggang sa makaabot sila sa kagubatan. Nang naramdamang hindi na sinusundan ang nasiraan ng bait na ina, nilingon nito ang anak at napansin ang duguan nitong noo dahil sa pagbato sa kanya sa pagkakaakalang siya ay magnanakaw. Nahimatay ang anak at niyakap nito ni Sisa. Pagkagising ni Basilio, namataan niyang hindi na siya humihinga. May lumitaw na isang anino at ito ay si Ilyas. Si Ilyas na duguan dahil sa pagkabaril ng mga Gwardiya Sibil at humiling kay Basilio na magsiga ng kahoy at sunugin ang bangkay nila ni Sisa. Sinabi rin niyang hukayin nito ang kayamanan sa may tabi ng balete at gamitin ang yamang ito upang makapag-aral.